Hello Aquarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for April 28 hanggang May 4. So tulad po nakagawian ha, Aquarius, kunin niyo lang po yung mga ka-resonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ni para po sa ibang Aquarius yun. Kaya patalasan niyo po ang inyong intuition para makuha niyo po yung tumpak na message mula po sa inyong spirit guide sa ating reading for today. Maraming salamat po sa mga nagdo-donate at saka po sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Napakabait nyo po, saka napaka-generous nyo po. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, Aquarius, ano ang naghihintay sa inyo ngayong April 28 to May 4? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Six of Cups. In the area of what you want, you have the Hanged Man. In the area of what you need, you have the Three of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, meron kang Knight of Pentacles. In the area of your near future, meron kang Four of Cups. Beautiful. In the area of your challenge, meron kang the Sun. Interesting. Pag-usapan natin later. In the area of your fortune, meron kang Nine of Pentacles. Wow! Financial freedom, independence, happiness, confidence, seeing the fruit of your labor. Ang dami-daming ganda-ganda. Wow! In the area of your divine advice, meron kang the Tower card. At ang yung outcome, you have the Ace of Wands. Beautiful. Ang ganda ng sunod-sunod dito. Pag-usapan natin later. But first, you have at the bottom of your deck, you have the Two of Wands. Choices this time, Aquarius. I'm seeing you taking out of your comfort zone, taking risks this time. Parang handa ka ng tumulay o gumawa ng mga bagay na bago, yung hindi mo nakasanayan, yung parang this is something new for you and nakapag-decide ka na. That's what I'm hearing. Some of you are traveling, going abroad or going to a different city, different place, and parang meron ka ng handa ka na nakapag-decide ka na okay, ito ang desisyon ko, pupunta ako doon, bago man ito, hindi ko man alam, hindi sigurado, pero handa ako. Handa kang tahakin because very clear sa isipan mo. You have the vision of what you truly want in life. So congratulations, Aquarius. Good luck po sa mga balak umalis sa inyong lugar o balak mag-take risks o sumugal sa buhay o pumunta sa somewhere else sa talagang totally kinakabahan ka rin pero nandoon sa iyo yung kumpiyansa at tapang. So congratulations. In the area of your center, your core energy this week, you have the Six of Cups. This is about nostalgia or mga bagay sa iyong nakaraan sa past. Meron ka bang past lover na nahihirapan ka ngayong iwan because andyan siya ngayon and you're thinking, paano kaya mag-aabante ba ako? So you have this also different choices and plans, no? For others, I'm seeing here, parang may iwanan ka bang anak? Meron ka bang anak ngayon and you're thinking, paano siya kapag umalis ka o nag-take risk ka? O ginawa mo yung bagay for your children because Six of Cups also about children, younger self, ganyan, o kaya people in your life that you truly appreciate and love and wants to protect, ganyan. So now, with the taking risk and planning ahead, planning for your future, nakikita ko dito na para to sa mga anak mo, para to sa loved ones mo. And ginagamit mo yung mga nakaraan yung pinagdaanan. Siguro nanggaling kayo sa hirap talaga. Siguro yung mga anak mo na hindi mo napag-aral din sa magandang school na pinangarap mo because ang dami yung other bills na kailangan pagtuunan ng pansin. Kaya ikaw, ngayon, ang plano mo talaga to get out of the country or to get out of your certain comfort zone and try something else para mabigay sa mga anak mo yung future at saka edukasyon na talagang pinangarap mo. For some, parang you're ready na to get out because you're forgetting a past lover. You're forgetting your past experiences. Parang ngayon nakikita ko isang Aquarius na naka-move on na. Aquarius na handa ng sumugal sa buhay because you've learned a lot in the past. Na kung hindi ka mag-take risk, na kung hindi ka susugod at lalabas sa sarili mong mundo, ay walang mangyayari. Yan ang nakikita ko sa'yo. Six of Cups being clarified by the Three of Wands. Yung plano is in your reality right now. I'm seeing you moving forward, moving ahead. Talagang forgetting the past. Merong mga tao siguro sa past mo na pabalik-balik na ginugulo ka o sasabihin mahal ka pero ayan na naman, problema na naman siya. So ikaw parang ready ka na to get out, parang sawang-sawa na ako, aalis na ako dito. And then ito na, darating na yung hinihintay mo. Yung pinlano comes to your reality and you're ready na to fight and move forward. I'm seeing you
I don't know why, I'm seeing you ready na to leave everything behind. Kung meron mang dapat alalahanin, ay yun talaga yung mga taong pinapahalagahan mo na lang. Pero others, handa mong kalimutan, handa mong talikuran. Congratulations. Meron tong kalayaan, magpagpalaya ang reading na to for you. In the area of what you want, you have the Hanged Man. Gusto mo nang matigil ang delays, meron ka sigurong hinihintay ng mga bagay-bagay, especially here with the Three of Wands. Meron ka sigurong hinihintay na right timing sa isang bagay, Aquarius. Tukol ba ito sa trabaho or sa pagkalimot, moving on, parang tagal mong ginugol ang oras, parang sabi mo, ay hindi pa ako handa, hindi pa ako handa, ay hindi pa ganyan, hindi pa ganyan. So ikaw ngayon, parang daming nakabitin, ang daming mga nade-delay because you're waiting for the right time. And I'm seeing here na parang, I don't know why, kasi parang ikaw, you want to feel it first bago mo gawin. You want to make sure na sa loob-loob mo handa ka at hindi lang siya dinidikta ng isip mo o ng ibang tao sa paligid mo. Yes, you want to go out of your comfort zone kasi para kang na rin nasasakal, and these past experiences are really parang parang sinasampal sa mukha mo na ito ka lang, ganyan ka lang. Kaya ang dami mong katapangan this time to plan ahead, get out of your comfort zone, and still fight for it. And you're waiting na makaabante na, you're waiting to move, na makapag-move forward na, because itong mga past na to, talagang gustong-gusto mo na to makawala dito. Gustong-gusto mo na makalimutan ito. Kaya ikaw, nakatalikod ka na sa amin o nakatalikod ka na sa past. Kasi yung future, doon ka na lang talaga naka-focus. Ano? Kaya ikaw, ang daming delays in the past. Ang daming mga parang, oh God, please, iabante mo na ako. Oh God, please, ito ba yung right time? Ito ba yung tamang panahon? Sabihin mo sa akin, ito na ba yung tamang panahon? Ito na ba yung tamang paraan for me? And si Hanged Man, nakabaliktad siya, and then nagkaroon siya ng kalinawan na hindi mo kailangan maging ready to do things. Sometimes you just have to dive. You just have to let go. You just have to move. You just have to take the first step. Yun ang kailangan mo. And I'm hearing parang meron kang kalinawan this time. May enlightenment nanggaling mula sa'yo na parang, ay, oo nga no. Hindi magbabago ang lahat kung hihintayin ko pang maging ready ako. At this time around, hindi na ako maghihintay maging ready. Gagawin ko na. The Hanged Man is being clarified by the Nine of Pentacles. Dalawang beses lumabas. In the pursuit of your complete happiness, in the pursuit of your independence, hindi ka na maghihintay na maging tama ang sitwasyon. Hindi ka na maghihintay na maging ready ang lahat. Parang ikaw, sige na, susugod na ako. This time around, tiyakapin ko ang sarili ko. I will be independent. I'll be very, very confident in the pursuit of this. Tinapangan mo eh. Kasi parang hindi ka naman ganito dati. Parang, I don't know why. This is something, it is what I'm feeling, ha, Aquarius. Ito yung nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ka talaga totally handa. Pero nakikita mo, ramdam mo na ito yung tamang gawin. Ito yung dapat gawin. Kaya ine-embody mo si confidence, ine-embody mo si independence. Kahit hindi mo kaya, kahit hindi mo sure, kahit may alinlangan, ginagawa mo, tinatapangan mo because naniniwala ka na magbabago ang lahat once tapangan ko ang sarili ko. Once na maging confident ako sa skills ko, sa kaya ko. Kasi ang daming umaasa rin sa'yo. That's what I'm feeling. Maraming umaasa sa'yo. And yung changes na kailangan mo, kahit na parang nahihirapan ka sa pag-a-adjust, ginagawa mo. Kasi yung vision mo, buo, In the area of your near future, you have the Three of Pentacles. In the near future, in the area of what you need, you have the Three of Pentacles. Dito, sinasabi sa'yo ng Spirit Guides mo na kailangan mo daw makipag-communicate with other people. Sabihin mo daw sa kanila yung nilalaman ng loob mo. Sabihin mo daw yung mga plano mo. Sabihin mo daw yung kung bakit mo to ginagawa. Sabihin mo daw na parang ipaintindi mo sa kanila. I don't know why, pero parang pamilya ito. Mga anak, mga kapatid, magulang na hindi nakakaunawa sa plano mo. Na hindi nakakaunawa sa mga gusto mong mangyari. Kasi parang feeling nila you're taking risks too much. Or hindi sigurado itong mga ginagawa mo and nag-aalala sila for you. Sinasabi ng Spirit Guides mo na sabihin mo na sa kanila, ipaunawa mo, ipaintindi mo yung posisyon mo, yung gusto mo, yung plano mo para on the same page kayong lahat para makuha mo yung right support system. Okay, Aquarius? Your Three of Pentacles being clarified by the Page of Pentacles. Yes, dapat daw kung ano yung focus mo this time, ipaunawa mo daw sa kanila, ipaintindi mo na ito yung ginugugol ko, ito yung pinag-focusan ko, ito yung pinaprioritize ko this time. Si Aquarius, ako, ito gagawin ko kasi ito yung priority ko ngayon, pambili ng ganito, pang-ipon ng ganyan. Kaya sana supportahan nyo ako, kakaiba itong ginagawa ko, intindihin nyo sana kung saan ako nanggagaling, ganyan. So yun daw ang kailangan mong gawin this time, Aquarius. Ipaintindi sa mga kasamahan mo,
kung workmates man ito o kung sa family members mo na itong pinaprioritize ko ay importante sa akin, sana maintindihan nyo, sana maunawaan nyo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Knight of Pentacles. I'm sorry, putulin ko lang, biglang dumating sa isip ko. Kasi parang lover ito. Meron kang pinaprioritize na apple of your eye, na lover na gusto mong samahan, gusto mong puntahan, especially with the Two of Wands. Parang gusto mong bumiyahe papunta sa kanya. And then parang kailangan mo ipaunawa sa family mo o sa workmates mo na kailangan ko nang umalis because meron akong pag-ibig na gusto kong puntahan. That's what I'm hearing. Pumasok bigla yun sa akin. I'm hearing that for a certain Aquarius. Very specific po yun na love ang pinaprioritize this time around. Kaya kaalis. Very specific yun. For a very, very specific Aquarius dyan. So, tuloy tayo. In the area of what's affecting your current energy, you have the Knight of Pentacles. So, this time around, merong bagay sa'yo na parang paplanuhin ko na to. Hindi ako pwedeng magkamali kasi natatakot ka na baka maulit yung past. Knight of Pentacles is creative and intrinsic ito at saka mabusising pagkaplano sa buhay. Parang kung ano man yung goal mo, ayaw mo basta-basta kumilos nang hindi pinag-iisipan. Natatakot ka magkamali. Natatakot ka na may maulit before. Siguro meron ka na rin sinubukan dati and you're thinking, baka maulit-ulit eh. Baka mangyari ulit, natatakot ako, ganyan. So, nandun sa'yo puso mo ngayon yung active na pagpaplano. Parang ikaw, maingat ka this time. Ay, wag ito, wag ganyan. Ito kaya, wag ganyan. So, ikaw, kaya parang medyo nade-delay. May delay dito. Kasi talagang ang tagal mong binubusisi ito. And ikaw, ang tagal mo rin itong pinag-isipan, pinagplanuhan, pero ngayon nakikita ko na handa ka ng umabante. And I just want to tell you na yung nangyari before ay hindi mangyayari ngayon, okay? Magkaroon ka ng kapayapaan doon because talagang wais ka na this time, ha? The Knight of Pentacles being clarified by the Queen of Cups, yes. Yung buong puso mo, iniingatan mo, ginaguard mo na yung puso mo this time, na huwag kang masaktan, huwag kang maape, huwag kang magkamali, kasi siguro dinurog ka talaga ng past nangyari sa'yo in the past, whether mistakes man yan o kagagawa ng ibang tao, and masyado ka na ngayong nag-iingat, kaya plano ka ng planong mabuti, I'm very, very, hindi ko alam ba't parang gusto kitang yakapin na parang okay lang, kakayanin mo yan. Kung gusto mo umalis, kung gusto mong hanapin ang kapalaran mo abroad, pero natatakot ka from a past mistakes and naghihintay ka na maging ready na ang lahat kasi ginagawin mo yung puso mo and nauunawaan kita dyan, Aquarius, okay? In the near future, I'm seeing you having this Four of Cups. What's missing in your life, darating na siya in near future. Love life man yan, o pera, ipon, bahay, lupa, yung mga bagay sa buhay mo ngayon na hinahanap mo na parang, God, itong fourth cup na ito na lang ang hinihintay ko sa buhay ko, okay na po ako. And I'm seeing you getting that. I'm seeing you achieving what's missing in your life in the near future. Congratulations. Medyo nahabag ako sa iyo dito sa area of what's affecting your current energy. Medyo naapektuhan ako ng pagbigat na to. Parang sobrang ginaguard mo ang puso mo kaya nag-iingat ka talaga magplano and may hinahanap ka and now magkaroon ka ng peace sa iyong puso, Aquarius, that you will get what you're missing. Okay? You will get it. The Four of Cups being clarified by the Nine of Wands. Sinasabi sa iyo ng Spirit Guides mo na darating ka sa punto na parang one more push. Isa pa, ibigay mo pa yung isa pang lakas mo. Ibigay mo pa yung isang chance. Kasi si Nine of Wands is a wounded warrior eh. Sugatan ito eh. Paulit-ulit siya sumusubok, paulit-ulit siya nagfe-fail, paulit-ulit siya nasusugatan. Pero lumalaban pa rin siya. And I'm seeing here na isa pang push mo, makukuha mo na. Parang yung mga nag-take ng exam, paulit-ulit sila nagfe-fail, diba? Isa pang sali mo, isa pang exam mo at makukuha mo na siya. Ganon yung energy. Naintindihan mo ba, Aquarius? Ganon yung energy. Yung parang ilang beses mong ginawa, fail ka ng fail, and then one final push, ayun, legal lumabas yung outcome na hinaasahan mo. Congratulations. In the area of your challenge ngayong linggong ito, Aquarius, you have the Sun card. Ang challenge sa iyo ay yung parang kalungkutan mo this time. Nawawalan ka ng kaligayahan at reason to be happy because ang dami mong gustong i-risk at natatakot ka sa dako paroon. Natatakot ka na sumugal sa buhay. Handa ka naman, gagawin mo naman, pero may takot, may kaba, may alinlangan. And sinasabi sa iyo ng Spirit Guides mo na magkaroon ka ng optimism, be optimistic ang iyong approach, be positive, think positive na hindi, kahit sugalan ko to, naniniwala ko, happiness ang darating sa akin. I-eradicate mo daw sa isip mo yung takot, kaba at negativity, okay? Magiging okay ka. Everything will be fine. That's what I'm hearing.
Everything will be fine sa mga plano mo at mga balak mong gawin, okay? The Sun cards being clarified by the King of Swords. Ngayon daw ang pagkakataon para sa iyo na tapangan ang sarili mo at panindigan mo ang choices mo dahil dyan mag-uugat ang happiness mo. Kung bukal sa puso mo ang nilalaban mo at gusto mong gawin at malinaw sa isip mo na yan ang kailangan gawin, mahahanap mo yung kaligayahan dyan, yung optimism, yung positivity, okay? Kaya mo yan, Aquarius, kaya mo yan. Especially here in the area of your fortune, ang swerte mo this week, you have the Nine of Pentacles, financial freedom, independence, confidence. Kung natatakot ka ngayon, nakikita ko, mahahanap mo din yung confidence mo para ilaban yan, para kunin yan, para mag-enjoy ka dyan. Pag dinaanan mo proseso na to na nagsasaya ka, naliligayahan ka, i-enjoy mo siya, at confident ka sa proseso, you will go nothing wrong. Okay? Kaya mo yan. Ang makikita ko dito, mag-enjoy ka naman at masaya ka. Okay? Aquarius, the Nine of Pentacles being clarified by the Devil card. Ngayon maunawaan mo na kailangan mo ng putulin yung ugnayan mo sa ibang tao o ugnayan mo sa mga mali mong iniisip o yung mga mali mong pananaw sa sarili mo. Ngayon parang, okay. Dapat pala confident ako. Dapat pala mahalin ko ang sarili ko. Dapat pala maligaya lang ako. Dapat pala hindi ako natatakot. Dapat pala, hindi ko pinapaliwalaan yung sinasabi sa akin ng ibang tao. So may kalinawan sa'yo and you're gonna fight for the things that you want dahil nag-uugat na to sa kaligayahan. Nag-uugat na to sa parang naunawaan mo na yung purpose mo and you're enjoying every bit of it. Yung konti-konting aberya, hindi mo na iniinda. Yung bawat victory mo, maliliit man o malaki, ine-enjoy mo na. So congratulations. In the area of your divine advice, ito napakalinaw. Ano man ang pagbabagong mangyari sa life mo, daanan mo lang siya at huwag kang hihinto. Lagi kang maniwala sa visions mo. Ano ba yung goals? Ano ba yung dreams? Ano ba yung result na hinihintay mo? Doon ka pa rin mag-focus at huwag kang hihinto kahit ano man ang magbago o aberya o delays na mangyari. Huwag ka laging matakot at huwag kang hihinto. Maniwala ka sa power ng pangarap mo, okay? The Tower cards being clarified by the Strength card. Yes, magkaroon ka talaga ng katatagan ng loob at tiwala sa sarili mo at resilience. Naku, ito ang goal ko, ilalaban ko ito ano man ang mangyari. Okay, Aquarius? Outcome mo napaganda, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from a divine. Unang-una, number 5. This is all about changes. May changes ka because aabante ka, getting out of your comfort zone, fighting for what you want, forgetting the past, and going for your goals. Tamang-tama ang 5 because all about changes, especially with the tower here. Basahin natin. Flexibility is your forte. When life throws you a curveball, you can easily adapt to new circumstances and find excitement in the unexpected change. Be brave, especially. Be brave and bold in your endeavors. I am adaptable. So kahit ano daw kaharapin mo, kayang-kaya mo mag-adjust, kaya-kaya mo makibagay, kaya-kaya mo agad solusyonan. Kasi ganun ka, parang flexible ka eh. Kaya mong sumunod sa agos ng buhay. Aquarius ka pa man din, di ba? In the area of what's kailangan mong pagtuunan itong buong linggong ito. Aquarius, you have pride. I love myself and I see myself in everyone. Especially here, parang ang dami mong kumpiyansang kailangan buuin sa buhay mo. Magkaroon ka ng pride sa puso mo na, yes, I can do this, I can conquer this, and yung doon manggagaling yung talagang pagsugod sa mga bagay na gusto mong makuha, okay? Ang iyong outcome na napakaganda, you have the Ace of Wands. This time around, I'm seeing sa outcome mo, out with the old, in with the new. Maraming magbabago sa buhay mo. Tapos na ang nakaraan, papasok ka na sa bagong buhay. I'm seeing you entering a portal, changing your perspective in life. So parang tapos na yung nakaraan, ito na yung bagong Aquarius, and parang wala na makakapigil sa'yo. Parang tapos na ang nakaraan. Tapos na yon, forget na yon, tanggap ko na yon. Now, I'm entering a new life and everything will change from now on. All the possibility, all the potential sa kamay mo at ikaw na lang hinihintay na mag-grab niyan. Kaya wag kang matatakot, ilaban mo ang buhay because maganda ang naghihintay sa'yo, okay? Ace of Wands being clarified by the Four of Wands. Yes, celebration. Wow! Getting to that milestone kung naghahanap ka ng bagong bahay, kung ang goal mo ay makabili ng bagong kotse o kaya magkaroon ng bagong lupa, mapag-aral ang mga anak, makagraduate sila, makasal, magkaroon ng baby.
talagang bagong buhay ito and you're reaching a new life, a new portal. Wow, congratulations Aquarius. Tuwan-tuwa ako sa ending mo kasi ang daming pinagdaanan dito, talagang nahabag ako sa iyo dito. And then boom, ang ganda ng outcome mo. Congratulations Aquarius. That is your April 28 to May 4 reading. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.